Magandang araw mga remnants! Bago tayo makinig ng mensahe, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat kay Hesukristo na nagbigay daan para kami ay lumaya mula sa kasalanan, sumpa at kamatayan. Maraming salamat sa kaharian ng Diyos na nararanasan namin hanggang ngayon. Maraming salamat sa paggabay ng Banal na Espiritu na nagbibigay kapangyarihan para gawin ang misyon at pag-iebanghelyo. Sa oras na ito, puspusan mo ng Banal na Espiritu ng bawat remnants na makikinig ng mensahe. Sa oras na ito, maitayo nawa ang bartisa ng Diyos na wawasak sa bartisan ng 12 problema at ng strategiya ni Satanas. Ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Para sa ating panimulang mensahe, ang mga remnants ay dapat pumasok sa loob ng 3 konsentrasyon. Ang konsentrasyon na nakatuon sa 7 bartisans. Ang 3 persona ay kasama natin. Dapat malaman ng mga remnants ano ba ang pagpapala ng 3 persona. Ang Diyos Ama ay makapangyarihan. Siya ay umiiral sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Diyos Anak ay naging paraan ng Diyos upang tayo ay lumaya mula sa kasalanan, sumpa at kamatayan. Walang iba kundi si Hesukristo. Ang Banal na Espiritu ay ibinigay sa atin upang makasama natin. Ang Banal na Espiritu ng Diyos ang nagtuturo at nagagabay sa bawat anak ng Diyos. Ang trono ng Diyos ay ang ating background. Kaya anuman ang ating ipanalangin, kikilos ang kanyang trono at anuman ang ating hingin ay kanyang sasagutin. Bilang mga anak ng Diyos, mayroon din tayong misyon para iligtas ang 3 panahon. Ang panahon ng mga pastor. Buhayin natin ang pulpit message na magliligtas sa ating mga sarili, pamilya at simbahan. Ang panahon ng mga elders at church officers. Ipanalangin natin na matanggap nila nawa ang ekonomiya ng liwanag na wawasak sa ekonomiya ng kadiliman sa pamamagitan ng paghawak sa tipan at panalangin. Ang panahon ng mga assistant pastors at remnants. Sa pamamagitan ng mga ebanghelista, may tatagnawa ang bartisa ng Diyos sa bawat mga remnants at hanapin ang mga itinagong mga disipulo at mga leader. Ibinigay sa atin ang 5 kapangyarihan para wasakin ang kapangyarihan ni Satanas at ang kanyang mga gawain. Gamit ang otoridad na ibinigay ng Diyos, mawawasak ang strategiya ni Satanas sa likod ng mga kultura at mga relihiyon. Dahil ang ating kaaway ay hindi nakikita, siya ang humahawak at may kontrol sa mundo. Hinahawakan niya ang mundo sa pamamagitan ng 12 problema. Kung tayo ay mananalangin sa pangalan ni Kristo, ang lahat ng kanyang gawain ay mawawasak. Ang CVDIP ay ibinigay lamang sa mga taong humahawak sa tipan at tunay na nananalangin. Ang tipan na tanging si Kristo, ang pangitain na para sa pandaigdigang pag-iebanghelyo, ang panaginip na ibinigay ng Diyos at konektado sa salita ng Diyos. At naiguguhit mo ito sa iyong isipan, kaya nagkakaroon ka ng pagsasanay na maiiwan mo at magiging obra maestra para sa susunod na henerasyon. Ang simbahan ay para magtatag ng 3 courtyards para sa lahat ng mga tao. Kahit gaano kaganda o kalaki ang simbahan,
Kung wala naman itong 3 courtyards, ito ay hindi magagamit ng Diyos para sa pandaigdigang pag-eebanghelyo. Dahil napaka-importante ng courtyards para sa mga hintil. Sa loob nito, sila ay dapat makatanggap ng pagsasanay at makarinig ng salita ng Diyos. Upang pagbalik nila sa kanilang mga bansa, maibabahagi nila ang salita ng Diyos sa mga tao. Ang courtyards para sa pagpapagaling ng 12 problema ay napaka-importante din. Dahil ang panahon natin ngayon ay panahon ng mental na problema, panahon ng adiksyon, at panahon ng pagpapakamatay. Ang courtyards para sa mga bata at susunod na henerasyon ay napaka-importante sa loob ng simbahan. Dahil ito ay lugar para sa kanilang pagsasanay. Ito ay lugar para tumanggap sila ng training. Ito ay lugar para sila ay gumaling at maging tatak, ugat, at maging kasanayan nila ang salita ng Diyos. Dahil ang mga susunod na henerasyon ang siyang pag-asa para gawin ang pandaigdigang pag-eebanghelyo. Ang paglalakbay ng mga remnants ay siguradong nasa loob ng soberanya ng Diyos at plano ng Diyos. Kaya ibinigay na sa inyo ang pagpapala ng paggabay at pagkilos ng banal na espiritu ng 3 persona sa inyong daraanan. Ang misteryo ng Diyos ay naibunyag na sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang 10 pundasyon ay naibigay na sa atin upang tayo ay ganap na maging matibay at matatag sa pananampalataya kay Hesukristo. Ang konsentrasyon sa loob ng 7 guideposts. Ang iyong problema ay tinapos na ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Kaya, wala ka na dapat pang ipag-alala. Ang kailangan mo lang gawin ay tamasahin ang kaharian ng Diyos at tanggapin ang pagpuspos at paggabay ng banal na espiritu. Kailangan mo rin daanan ang mga palatandaan na dinaanan ng mga naunang ebanghelista para gawin ang pag-eebanghelyo at misyon para sa pandaigdigang pag-eebanghelyo. Upang tayo ay hindi mahulog sa patibong, ditag at kwadro ni Satanas, ibinigay na sa atin ang 5 katiyakan upang maging sigurado tayo sa ating estado at otoridad. Upang magpatuloy sa ating paglalakbay, kinakailangan na tayo ay dapat laging nasa loob ng 9 na daloy upang hindi makalimutan ang salita ng Diyos at matanggap ang mga panghabang buhay na bagay ng Diyos na matatanggap sa takdang panahon. Hawak-hawak ang mga walang hanggang bagay ng Diyos, may liligtas mo ang iyong sarili, ang iyong pamilya, ang iyong simbahan, at ang iyong paaralan. Kailangan mo din pumasok sa loob ng 3 settings. Ikaw ay platform ng iyong simbahan. Ang iyong tungtungan ay ang salita ng Diyos. Ikaw ay platform para sa ibang tao. Ikaw ang watchtower ng iyong simbahan. Ikaw ang tagapagbantay ng mga ebanghelista laban sa mga gawain ni Satanas. Ikaw ang poprotekta ng iyong simbahan. Ikaw din ay antena. Ikaw ang maghahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar at sa buong mundo. Ang 3 sagot ay matatanggap mo dahil ikaw ay nasa loob ng tipan ng Diyos. Ang problema ay hindi magiging problema. Bagkus kung makikita mo ang itinagong plano ng Diyos sa bawat problema, ito ay magiging sagot para sa iyo. Sa bawat salungatan na nangyayari, makikita mo na ito ay magiging umpisa ng pagbabago
Ang krisis ay hindi magiging problema, bagkus, ito ay magiging pagkakataon para sa iyo upang baliktarin ang sitwasyon at hanapin ang itinagong plano ng Diyos. Para sa ating pangunahing mensahe, ano ang aktwal na background ng tatlong kapistahan? Ang araw ng Pasko ay sumisimbolo sa paglabas ng mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa mga Ehipto. Noong araw na pininturahan nila ng dugo ng kordero ang kanilang pintuan, sila ay dinaanan lamang ng anghel ng kamatayan. Ngunit ang mga panganay na lalaki ng Paraon at ng mga tauhan nito ay namatay. Ang Pentecostes ay araw ng pag-aani ng mga trigo sa loob ng 50 araw. Ito ay pasasalamat ng mga Israelita sa paggabay ng banal na Espiritu ng Diyos noong sila ay nasa Ehipto. Ang pista ng mga tabernakulo ay pag-iimbak ng mga inani ng trigo sa mga tabernakulo. Pangalawang mensahe. Ano ang espiritual na kahulugan ng tatlong kapistahan? Ang araw ng Pasko ay paglabas ng mga Israelita mula sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. Ito ay nangangahulugan na sila ay niligtas ng Diyos. Ang araw ng Pentecostes ay sumisimbolo sa paggabay ng banal na Espiritu. Hindi natin kayang gawin sa ating sariling kakayahan at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa paggabay at pagkilos ng banal na Espiritu. Ang pista sa mga tabernakulo ay sumisimbolo ng ating background. Wala tayong dapat ipag-alala sa lahat ng bagay, dahil ang Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangan. Pangatlong mensahe. Ano ang ibig sabihin ng tatlong kapistahan ngayon? Ang sagot sa lahat ng sagot ay walang iba kundi si Hesukristo. Tayo ay naging malaya mula sa kasalanan, sumpa at kamatayan dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Kung hindi dahil kay Jesus, hindi natin matatanggap ang walang hanggang buhay. Ang mga gawa ng kaligtasan ay nangyayari ngayon. Ayon sa pagkilos at paggabay ng banal na Espiritu. Ang kaharian ng Diyos ay posibleng maranasan habang ikaw ay nabubuhay pa sa mundo. Ang katuparan ng salita ay mangyayari sa mga taong humahawak sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay ginagabayan ng Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang magagabay at magtuturo sa iyo. Kaya, ang sagot sa panalangin ay posibleng matanggap mo din. Sa ating konklusyon, ang mga remnants ay ang mga spiritual summit na magliligtas sa kinabukasan. Hawak-hawak ang tatlong konsentrasyon, tatlong settings, at tatlong sagot, ikaw ay magiging matagumpay. Magagawa mong iligtas ang mundo at magagawa mo ang pag-eebanghelyo at misyon at ang pandaigdigang pag-eebanghelyo. Kaya, itatak mo ang salita sa pamamagitan ng forum. Una, i-edit mo muna ang pangunahing mensahe sa 1 o hanggang 2 pangungusap lamang. Pagkatapos, ikaw ay magkaroon ng panalangin. Isulat mo ang iyong panalangin sa loob ng salita ng Diyos at ikaw ay magsanay. Sa pagsasanay,
hanapin mo ang mga bagay na nakatago sa loob ng salita ng Diyos. Nawa, sa linggong ito, maging matagumpay ang mga remnants na humawak sa salita ng Diyos. Sa pagtatapos, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mensahe ng tatlong kapistahan. Maraming salamat dahil sa pamamagitan ni Kristo, dahil sa kanyang dugo, kami ay naging malaya mula sa kasalanan, sumpa at kamatayan. Nawa, matamasa ng bawat remnants ang pagpapala bilang isang spiritual summit na gagawin ang pandaigdigang pag-eebanghelyo. Ibigay mo sa kanila ang kapangyarihan na kaya nilang gawin ang pagiging disipulo ni Kristo. Nawa sa mga field na pinupuntahan nila, sa kanilang paaralan, sa kanilang pamilya at simbahan, ay mailigtas nila at hanapin ang nakatagong disipulo na katulad nila. Ibinabalik namin ang kapurihan at pasasalamat sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.